Kapansin-pansin ang ganitong mga kapilya ng Iglesia ni Cristo sa anumang bahagi ng Pilipinas, sa malalayong sulok man at maging sa mga syudad. Nagpapakita ng isang maunlad at sistematikong relihiyon na may episyenteng pamunuan na patuloy sa pagpapatayo ng mga sambahan. Resulta, ayan, nakikita natin ang patuloy na pagdami nila sa syudad, sa mga lalawigan, sa bundok at lalo na sa mga kapatagan. Sa iba't ibang panig ng mundo, sa mainit at sa madilim na Afrika, sa nagyeyelong Amerika at Europa, sa Canada, sa Australia, sa iba't ibang panig ng Asya, hindi basta-bastang mga gusali kundi magagara, konkreto, matitibay at nakabibighaning tingnan. Aliw na aliw ang kapatirang iglesia na pagmasdan ang mga ito sa malayo man o sa malapit. Sobrang thankful din dahil isa po kami sa mga lokal na may bago at magarang gusaling sambahan. Noong matapos na po ang gusaling sambahang ito, naramdaman ko po sa aking puso na napakaligaya po. Ang mga hindi naman nila kaanib ay hangang-hanga naman, puring-puri naman ang kapatiran. Maraming natutuwa. Pag nakikita dyan, lahat napapalingon. Kahit na hindi Iglesia ni Cristo, lahat bumabati. Maganda. Bago ako napunta sa Saudi noon, bakanting lote pa lamang. Ngayong pag-uwi ko, nakita ko na ngayon na natapos na. Napakagandang sambahan. Nag-iisa lamang po ito sa Bulinaw na malaking sambahan. Huling uwi ko po kasi galing abroad noong 2019, wala pa po ito. Pag uwi ko po nung nakaraang gabi lang, lamang ako napakalaki po ng nakita ko. Hindi ko maiwasan talagang wow, napakaganda. Madaling araw po kasi kami na dumating. Bago na? Ano yan? Sambahan pala ng iglesia. Nung nakita po namin, ang ganda. Punong-puno ng ilaw, nagliliwanag. Talagang mapapatingin ka sa ganda nila. Nakakamangha at dagdag tourist spot po sa Bulinaw. Kung pagmamasdan natin ang mga kapilyang ito ay masasabi nating para silang magkakapatid na magkakamukha. Unique o kakaiba ang disenyo, tatak INC. Magkakahawig, magkakakulay na halos lalo na yung mga bagong gawa at kasalukuyang ginagawa. Ang kapansin-pansin pa sa mga kapilyang ito ay palaki ng palaki. Yung maliliit ay binabago at pinapalitan ng mas malalaki. Karamihan naman yata ng mga bagong kapilya ay naglalakihan na. Sibling chapels, para silang magkakapatid na nasa iba't ibang lugar. May malaki, may katamtaman, may bunso. Magkakapatid sila tingnan na sa panig ng kapatiran ay pare-pareho lamang na ginagamit sa pagpupuri sa Diyos. Sa dami naman ng mga kapilyang ito, lalo na sa mauunlad na mga lugar sa Pilipinas, ay halos nagkakatanawa na ang mga siblings na kapilyang ito. Kagaya nitong napapanood ninyo sa screen, 3 malalaking kapilya ang nagkasya sa inyong screen. Ang Templo, ang Luzon Avenue at ang Commonwealth. Ilang kurap ng mata ay makikita nyo naman sa banda roon ang napakalaki at napakaeleganteng lokal ng Capitol. Darating ang panahon na may mga tatayo na rin na magkakatabing kapilya ang Iglesia ni Cristo sa mga lalawigan natin. Iyan ay sa dahilang napakabilis ng pagdami ng kapatirang INC. Sa ibang bansa naman ay gayon din. May mga kapilya rin ang INC na kamukha rin ng mga nandito sa Pilipinas. Built from the ground up, sabi nga. Marami naman ay mga dating simbahan o chapel ng ibang relihiyon na ipinagbili sa iglesia sa dahilang wala nang nagsisimba na mga miyembro. Malungkot na karanasan para sa iba pero malaking tagumpay naman ng iglesia. Katunayan daw ng patuloy na paggabay ng Diyos sa kapatiran at asahan natin na marami pang chapels ng ibang relihiyon ang mabibili ng iglesia dahil patuloy silang naghahanap at nangangailangan ng mga ito. Hindi man kamukha ang marami sa kanila ng mga nandito sa Pilipinas ay sa dahilang may sinusunod na batas sa mga bansang kinaroroonan nila tungkol sa mga gusaling matatagpuan doon. Sabihin na nating sila naman ang mga imported na siblings ng mga kapilya nila, Amerikano, Ingles, Australiano, Koreano, Hapon at marami pang iba. Magkakapatid na mga kapilya, iisang dugo ang dumadaloy sa kanila, iisa ang function, iisa ang pangarap. Yon ay ang pumuri, ang magbigay karangalan sa Diyos na sinasamba nila. Magkakapatid na kapilya, ito ang pinakauna, ang panganay sa kanila, ang unang konkretong kapilya sa panahon pa ni Ka Felix, ang kapilyang nagbigay wakas sa kugon, sawali at pawid nilang mga sambahan. Sa kung alin ang bunso o ang pinakahuling ipinanganak na konkretong kapilya ay napakahirap tukuyin at pangalanan sa dahilang napakabilis ng pagsilang nila.
Ilang kapilya ulit ang ipinapanganak sa loob ng isang linggo? 5 sa nakalipas na 15 taon sa pangunguna ni Ka Eduardo Manalo. Impressive record, kapuri-puri. Kaya naman itong kapatiran ay galak na galak. Tuwang-tuwa kapag may bago silang kapilya, karagdagan sa kanilang pamilya ng mga kapilya. Kung laki naman ang pag-uusapan ay una na ang templo sa Diliman, lumululan ng 7,000 na mananamba sa bawat oras ng pagsamba. Kaakit-akit ang labas, tanaw sa malayo ang taglay nitong ganda. Mapanghalina sa gabi ang malaginto nitong liwanag. Paano mong hindi titingnan kung napapadaan ka rito sa iyong paglalakbay o napapanood sa telebisyon o internet? Ang loob nito ay grandioso, nakakamangha, malalaki ang kung ilang bilang ng aranya. Mga pailaw ay marangya at gumagamit ng mamahaling organo na binili pa sa ibang bansa. Napakasarap sumamba sa templong ito. Ilang beses ko na ring naranasan kapiling ang kapatiran. Magmumukha kang marangyan tao kahit na simple lamang ang buhay mo. Mahihiya kang pumasok dito kung hindi maayos ang pananamit mo. Ang panganay na kapilya, kung laki ang pag-uusapan, gaya ng nasabi na. Ito naman ang pangalawa, ang Tondo sa Maynila. Nakakalula sa laki, lumululan ng 6,000 na mananamba sa isang takdang oras. Itinayo sa panahon pa ni Ka Felix Manalo. Ang pangatlo ay ang San Francisco, lumululan ng 3,200 mananamba. Makasaysayan sa magkakapatid na kapilya. Pang-apat, ang batang-batang Capitol sa kahabaan pa rin ng Commonwealth. 3,000 mananamba ang kaya niyang i-accommodate sa isang pagsamba. Malapalasyo sa malapitan, magarbo ang disenyo. Maaakit kang pagmasdan, pikturan, videohan, marangya, marangal, sa langit, nakapurihan. Pumapang-5 si Kabanatuan na taga Nueva Ecija. Lumululan din ng 3,000 na mananamba, kapatid man o bisita. Kay gandang pagmasdan mula sa kalangitan, sa hugis at disenyo ay sa Diyos nakapurihan. Pang-6 si Cebu, gaya ni Kabanatuan at ni Capitol ay lumululan din ng 3,000 na mananamba. Napakatibay tingnan, masaya sa kalooban. Pang-7 si San Fernando na taga Pampanga, ang unang distrito ng iglesia. Itong mga kabalin ay proud sa kanya. Ang matataas niyan tore ay sa langit ang punta. Abutin ang tanaw hanggang kaya ng mga mata. Pang-8 si Bago Bantay na taga QC rin. 2,500 mananamba ang kayang-kaya niya. Tanaw na tanaw siya sa tabing kalsada ng EDSA. Pang-9 si Pasay, ang ganday kakaiba. Sa mapang-apit na tingin, ikay mahahalina. 2,300 na mananamba ang pumapasok sa kanya. Pumupuri sa Diyos habang nasa bagwis niya. Pang-10 si San Pablo na taga Laguna. Malapalasyong disenyo ang makikita ninyo. Sa likod at sa harap, ang hugis ay eksakto. Waring ang kalangitan ang nagbabantay dito. Napakarami nila sa mundo ay nagkalat na. Makikita sila saan ka man pumunta. Libo-libo ang bilang at nadaragdagan pa. Magkakapatid na kapilya ang gaganda nila. Titingnan mo na lang ba at hahangaan sila? Di ka ba papasok? Inaanyayahan ka nila. Maganda ang labas, ang loob ba ay nakita mo na. Hindi ka lang masisiyahan, mapapanatag ka. Sa buhay na taglay, natigib ng dusa. Mga matang namumugto, pag-iyak na walang hangga. Sa pakpak po nila ay pwedeng sumilong ka. Mararanasan mo ang panibagong pag-asa. Ganyan ang nararamdaman nitong kapatiran kapag sa kapilya sila'y pumupunta. Manalangin man lamang, lalo na sa pagsamba. Sinasabi sa Diyos ang sa pusong nasa habang nasa loob ng tahanan niya. Magkakalayo man itong kapatiran, di man magkakakilala. Sa kapilya ay sama-sama. Iisa ang dalangin, iisa ang pag-asa. Kung mawawala at ang buhay ay babawiin na, ang buhay na hiram sa ating Diyos Ama, na kung maaari sa loob ng kapilya, magwakas ang lahat, maputol ang hininga. Saan mang kapilya, saang lugar pa man sila, sa tahanan ng Diyos, ipipikit ang mga mata. Tamang posisyon sa pananalangin, nakaluhod o nakatayo, ano ba talaga? Si Kadamyan minsan ay nakatayo, minsan nakaluhod, minsan nakaupo. May alam ako habang nakahiga ay nananalangin. Alin dun ang tama? Alin ang mali? Lahat ba naman ng pananalangin ay dinirinig ng tunay na Diyos? Ano ba ang turo ng mga tagapangaral ninyo? Ano naman ang turo ng banal na libro? Shout out kay Jess Sardanya sa lokal ng Gapas, distrito ng Quezon East.
kay June Reyes ng lokal ng Severina 18, distrito ng Makati. Pagbati sa lokal ng Barlis, distrito ng Cabanatuan City, Nueva Ecija mula kay Pascualito Modina Sr. Shoutout sa mga kapatid sa lokal ng Lumbia, distrito ng Iloilo North mula naman kay Ed Dasand, 1986. Shoutout sa Scan at mga kalihim at pananalapi sa Dexterville Extension mula kay Domingo Bautista.